Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin mga kapatid at mga kaibigan na patuloy na nakikinig, nagbabasa at nag-aaral ng salita ng Diyos. Lagi po nating tandaan na sinabi ng ating Panginoong Hesus, bagkus na lalong mapapalad ang nangakikinig ng salita ng Diyos at ito'y ginaganap. James chapter 1 verse 22, datapwat maging tagatupad kayo ng salita at huwag tagapakinig lamang. Sa oras na ito, ating pong pag-aaralan ang topic na pinamagatang ang 5 layunin ng Iglesia ng Diyos na isinasakatuparan at ginaganap. Mga katanungan. Ano ang Iglesia? Pangalawa, ano ang 5 layunin ng Iglesia ng Diyos na dapat isakatuparan o ganapin? Aralin natin ang unang katanungan. Ano ang Iglesia? Ang Iglesia ay nanggaling sa salitang Griegong ekklesia na ang ibig sabihin ay ang mga tinawag, mga hinirang. Ito ay kalipunan ng mga taong binili ng dugo ni Kristo at itinuturing na katawan ni Kristo at tahanan ng Diyos o house of God, the pillar and the ground of truth. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo ng mga obispo upang pakanin ninyo ang Iglesia ng Panginoon na binili niya ng kanyang sariling dugo. Kayo nga ang katawan ni Kristo at bawat isa ay sama-samang mga sangkap niya, at ang Diyos ay naglagay ng ilan sa Iglesia, unay-unay mga apostol, ikalaway mga propeta, ikatloy mga guro, saka mga himala, saka mga kaloob na pagpapagaling, mga pagtulong, mga pamamahala, at iba't ibang mga wika. 1 Timothy chapter 3 verse 15, if I tarry long, that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and the ground of truth. Muli, ang Iglesia, ito ay kalipunan ng mga taong binili ng dugo ni Kristo at itinuturing na katawan ni Kristo at tahanan ng Diyos o house of God, the pillar and the ground of truth. Mga taong mayroong matatag na paninindigan na si Jesus ang tanging nag-iisang Diyos at tagapagligtas. Mga taong totoong mga nagpasya at nag-iwan ng lahat ng uri ng kasalanan para masunod ang kalooban at katwiran ng Diyos. Mga taong totoong nagpasya at nagpabautismo sa pangalan ni Jesus bilang pagganap ng buong katwiran ng Diyos. Mga taong tumanggap ng bautismo sa Espiritu Santo na ang tanda ay ang pagsasalita ng mga wika. Mga taong namumuhay ng may kabanalan. Pangalawang katanungan. Ano ang 5 layunin ng Iglesia ng Diyos na dapat isakatuparan o ganapin? Unang layunin, to love the Lord with all our heart. Ito ay tumutukoy sa worship o pagsamba. Mahalin ng bawat isa ang Panginoong Diyos ng buong puso niya, at ito ay ipahayag sa pamagitan ng totoong pagsamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. At tanging siya lamang ang paglingkuran ng bawat nananalig sa Kanya habang ang bawat isa ay may lakas at buhay. O dakilain ninyo na kasama ko ang Panginoon, at tayo mga bunyi na magkakasama ng Kaniyang pangalan. Ang Diyos ay Espiritu, at ang mga sa Kaniya ay nagsasamba ay kinakailangang magsisamba sa Espiritu at sa katotohanan. Then said Jesus unto him, get thee hence, Satan, for it is written, thou shalt worship the Lord thy God, and him only shalt thou serve. Pangalawang layunin, love your neighbor as yourself. Ito ay tumutukoy sa paglilingkod sa kapwa-tao, to minister to the people. Sa aklat ng Lucas Kabanata 10 talatang 29 hanggang 37, dito natin maunawaan ang totoong paglilingkod sa kapwa-tao. Datapwat siya na ibig mag-aring ganap sa kanyang sarili, ay nagsabi kay Jesus, at sino ang aking kapwa-tao? Sumagot si Jesus at sinabi, isang tao ay bumaba sa Jericho na mula sa Jerusalem
at siya'y nahulog sa kamay ng mga tulisan, na sa kaniya'y sumamsam at sa kaniya'y humampas, at nagsialis na siya'y iniwang halos patay na. At nagkataong bumaba sa dangyaon ang isang saserdote, at nang makita siya ay dumaan sa kabilang tabi. At sa gayon ding paraan ang isang Levita naman, nang dumating siya sa dakong yaon at makita siya ay dumaan sa kabilang tabi. Datapwat ang isang Samaritano sa kanyang paglalakbay ay dumating sa kinaroonan niya, at nang siya'y makita niya ay nagdalang habag at lumapit sa kanya at tinalian ang kanyang mga sugat na binuhusan ng langis at alak, at siya'y isinakay sa kaniyang sariling hayop at dinala siya sa bahay tuluyan at siya'y inalagaan. At nang kinabukas ay dumukot siya ng 2 denaryo at ibinigay sa katiwala ng bahay panuluyan, at sinabing, alagaan mo siya, at anumang magugol mong higit ay aking pagbabayaran sa iyo pagbabalik ko. Sino sa tatlong ito sa akala mo ang nagpakilalang kapwa-tao sa nahulog sa kamay ng mga tulisan? At sinabi niya, ang nagkawang gawa sa kaniya. At sinabi sa kanya ni Jesus, umayo ka at gayon din ang gawin mo. Ito ang buong pusong paglilingkod sa kapwa-tao na nangangailangan ng tulong. Ito man ay sa spiritual, physical, emotional, relational, mga taong nangangailangan ng acceptance, love, hope, and guidance. Pangatlong layunin, go and make disciples. Ito ay tumutukoy sa evangelism. Sa aklat ng Mateo Kabanata 28, talatang 19-20, inihabili ni Jesus ang Great Commission sa kanyang mga alagad, at ito ay lubhang napakalaga. Iniutos ni Jesus, dahil dito, magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa, na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na inuutos ko sa inyo. At narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Jesus commissioned us to go and tell the world the message of salvation. Evangelism is more than our responsibility. It is our great privilege. We are invited to be a part of bringing people into God's eternal family. We should not seek church growth for our own benefit, but God wants people saved. Pang-apat na layunin, baptizing them. Ito ay tumutukoy sa fellowship. As a Christian, we're called to belong, not just to believe. O sa Tagalog, bilang mga Kristiyano, tinawag tayo para maging kabahagi at hindi lamang para sumampalataya. Ephesians chapter 2 verse 19, now therefore ye are no more strangers and foreigners, but fellow citizens with the saints and of the household of God. Panglimang layunin, teaching them to obey. Ito ay tumutukoy sa discipleship. Sa aklat ng Kolosas Kabanata 1, talatang 28, ipinahayag ni Apostol Pablo ang kanyang pinakamitiin o pinaka-goal na maabot ng kaniyang mga tinuturuan. At ito ay na siya naming inihayag na pinapaalalahanan ang bawat tao at tinuturuan ang bawat tao sa buong karunungan upang maiharap naming sakdal kay Kristo ang bawat tao. Kaya't ang patuloy niyang dalangin para sa mga ito ay dahil dito'y kami naman, ng araw na aming marinig ito, ay hindi kami nagsitigil ng pananalangin at nagpangingi patungkol sa inyo, upang kayo'y puspusin ng kaalaman ng kaniyang kalooban sa buong karunungan at pagkaunawa ayon sa Espiritu. At sa gayon, ang bawat tao ng Diyos o bahagi ng Iglesia ng Panginoon ay upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Mga kapatid at mga kaibigan, nawa po ay ang pagtuturong ito ay nagbigay sa inyo ng kaalaman at unawa patungkol sa 5 layunin ng Iglesia
ng tunay na Diyos na buhay na si Jesucristo. Pagpalain po tayo ng ating Panginoong Hesus, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na tapat sa kanyang mga pangako at tanging ating pag-asa. Tandaan po natin, mahal po tayo ng ating Panginoong Hesus. Amen.